isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pintot, pilak, bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umaldipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po, kumusta po ang lahat? Nandito na naman po tayo sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ngayon po ay itutuloy natin ang pagtatalakay sa aklat ng Salmo. Salmo 134. Awit ng papuri. Lahat kayong mga lingkod, si Yahweh ay papurihan. Kayong naglilingkod sa templo ng Alahayam. Araw o gabi man, siya'y inyong pinaglilingkuran. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa santuaryo, at ang makapangyarihang Alahayam ay purihin ninyo. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh mula sa Sayon na bundok, siya na lumikha ng buong sansinukob. Salmo 135. Awit ng papuri at pagsamba. Purihin si Yahweh ang Alahayam. Dakilain ang kanyang banal na pangalan. Kayong mga lingkod na tapat sa kanyang tipan, kayong naglilingkod sa templo ni Yahweh, sa mga pintuan at looban ng bahay ng ating Alahayam. Purihin si Yahweh sapagkat siya'y makapangyarihan. Umawit ng papuri sa kanyang pangalan, sapagkat siya ay karapat-dapat na papurihan. Sapagkat pinili ni Yahweh si Jacob upang maging kanyang mana at natatanging lingkod. Batid ko na si Yahweh ay dakila, higit sa lahat ng idolo ang ating Alahayam. Ginagawa ng Alahayam ang kanyang kalooban sa langit, sa lupa, sa mga dagat at kailaliman. Pinapasikat niya ang araw mula sa dulo ng daigdig sa silangan. Nagpapadala ng kidlat at ulan, at inilalabas ang hangin mula sa kanyang taguan. Sa Egypt, nilipol niya ang mga panganay, maging tao o hayop ay kanyang pinatay. Sa gitna mo, Egypt, ipinamalas niya ang mga tanda at kababalaghan laban kay Faraon at sa lahat ng kanyang mga tauhan. Nilipol niya ang maraming mga bansa at pinuksa ang kanilang haring masasama. Si Sihon, hari ng mga Amorite, si Og, hari ng Bashan, at lahat ng hari ng Kanaan. At kanyang binawi ang mga lupaing kanilang kinuha, at kanyang ibinigay sa mga Israelita bilang isang walang hanggang pamana. Ang pangalan ni Yahweh ay magpakailanman. Sa bawat salinlahi, kilala ang kanyang kadakilaan. Sapagkat ipinagtatanggol ng Alahayam ang kanyang bayan, at ang kanyang mga lingkod ay kanyang kinaawaan. Ang mga idolong, pilak at ginto ng mga bansa ay kamay ng mga tao ang gumawa. May mga bibig ngunit hindi makapagsalita, may mga mata ngunit hindi makakita. May mga tainga ngunit hindi makarinig, ni walang hininga sa kanilang mga ilong.
Sila na gumagawa sa kanila ay magiging gaya rin nila, at gayon din ang sinumang sa kanila'y sumasamba. Kayong mga Israelita, purihin ang alahayam. Ang sambahayan ni David ay naglilingkod lamang kay Yahweh. Ang sambahayan ni Levi ay nagpupuri lamang kay Yahweh. Kayong lahat na nagpapasakop at sumusunod kay Yahweh, purihin at paglingkuran lamang ang alahayam. Purihin ang alahayam na nagmula sa Sion. Siya nananahan sa Jerusalem. Purihin si Yahweh. Yada. Yada. Mekar at Asis. Hindi pwede kailangan Tagalog. Salmo 136. Pagpasalamat kayo kay Yahweh na alahayam, sapagkat ang kanyang kadakilaan at katwiran ay magpakailanman. Purihin at pasalamatan si Yahweh na alahayam, na siya lamang ang gumagawa ng dakilang kababalaghan. Magpasalamat kayo sa kanya, sapagkat ang kanyang kadakilaan at katwiran ay magpakailanman. Siya ang lumikha ng langit sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Siya ang isa na naglatag ng kalupaan sa ibabaw ng mga katubigan, na gumawa ng mga dakilang tanglaw. Upang mamahala sa maghapon, nilikha niya ang araw, ang buwan at ang mga bituin upang sa gabi ay maging tanglaw. Magpasalamat kayo sa kanya, sapagkat ang kanyang kadakilaan at katwiran ay magpakailanman. Magpasalamat kayo sa kanya na lumipol sa mga panganay ng Egypt, at mula sa kanila ay inilabas ang mga Israelita sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at bisig na unat. Magpasalamat kayo sa kanya na naghati sa dagat na pula, at sa gitna nito ay pinadaan sa tuyong lupa ang mga Israelita. Magpasalamat kayo sa kanya, sapagkat ang kanyang kadakilaan at katwiran ay magpakailanman. Magpasalamat kayo sa kanya na nilunod ang hukbo ni Faraon sa dagat na pula. Magpasalamat kayo sa kanya na pumatnubay sa kanyang bayan sa ilang. Magpasalamat kayo sa kanya na lumipol sa mga dakilang hari at lumupig sa mga makapangyarihang hari. Si Sihon na hari ng mga Amorete, si Og na hari ng Bashan, at ang mga lupain ng Shem ay binawi niya, at ibinigay sa mga Israelita bilang mana. Magpasalamat kayo sa kanya, sapagkat ang kanyang kadakilaan at katwiran ay magpakailanman. Magpasalamat kayo sa kanya na naaalala tayo sa ating kababaan, at pinalaya tayo mula sa ating mga kalaban. Siya ang nagbibigay ng pagkain sa lahat ng nilalang, kay Yahweh na alahayam ng kalangitan. Magpasalamat kayo sa kanya, sapagkat ang kanyang kadakilaan at katwiran ay magpakailanman. Yada. Yada. Salmo 137. Awit ng mga Israelita habang nasa pagkabihag. Kami naupo at tumangis sa tabi ng mga ilog ng Babylon habang inaalala ang Sion. Sa mga punong poplar, sa mga sanga, isinabit namin ang aming mga alpa. Doon ang mga bumihag sa amin ay humiling ng awit. Masayang awit ang nais ng aming mga mang-uusig. Sabi nila, isa sa mga awit ng Sion ang awitin ninyo sa amin. Paano namin aawitin ang awit ng alahayam sa lupain ng banyaga?
kung kita'y makalimutan, Jerusalem, naway malimot ng aking kanang kamay ang taglay na husay. Dumikit nawa sa ngalangala ang aking dila kung hindi kita maalaala. Kung hindi ko ituring ang Jerusalem na kagalakang dakila. Alalahanin mo, Yahwa, ang ginawa ng mga Edomita sa araw ng pagbaksak ng Jerusalem. Gibain ninyo, sigaw nila. Gibain ninyo hanggang sa pundasyon. Patotot na Babylon, ikaw ay tiyak na lilipulin. Pinagpala ang gaganti sa iyo ayon sa ginawa mo sa amin. Pinagpala ang sa iyong mga sanggol ay maghahagis at ihahampas sila sa mga batuhang matulis. Yada. Ano Yada. tong hindi parang sasabihin ng mga ex-tiyan ako, hindi yan na pinagpala ang sa iyong mga sanggol ay maghahagis at ihahampas sila sa mga batuhang matulis. Yung mga sanggol ng mga Babylonian. So ito siguro captivity, Babylon captivity itong ito. Sino kaya ang sumulat ito? Yung mga daw, blessed are those na papatayin ang mga sanggol ng Babylon. Hindi ko lang alam kung ano reaction ng Aba dito. No? Hindi lang po. Salmo 138. Pupurihin kita, Yahwa, ng buong puso. Ihahayag ko ang kapurihan mo sa harap ng mga idolo. Magpapatira pa ako sa iyong banal na templo, at ang iyong pangalan ay igagalang ko. Dahil sa katwiran at tapat na pag-ibig mo, sapagkat tinupad mo ang iyong pangako, at ginawa itong pangakong di maguguho. Nang ako'y tumawag, sinagot mo ako. Ako'y higit pang pinalakas mo. Lahat ng mga hari sa lupa, Yahwa, hayaang ikaw ay purihin. Kapag narinig nila ang iyong mga tuntunin, magpasakop nawa sila sa kalooban ni Yahwa, sapagkat ang kaluwalhatian ng Yahwa ay dakila. Bagamat ang alahayam ay nasa trono, kanyang nililingap ang mga mahihirap. Bagamat siya ay nasa mataas, ang mga mapagkumbaba ay kanyang namamalas. Kahit lumakad ako sa gitna ng kapighatian, ang aking buhay ay iyong iniingatan. Inuunat mo ako ang iyong kamay laban sa aking mga kaaway. At ako'y inililigtas ng iyong kabilang kamay. Pagtatanggol ako ng Yahwa ay ng alahayam. Ang iyong tapat na katwiran, Yahwa, ay magpakailanman. Ang mga gawa ng iyong mga kamay ay huwag mong tatalikuran. Yada. Yada. Salmo 139. Ang panalangin ni David, isang awit. Kilala at pinili mo ako, Yahwa. Alam mo kung ako'y umuupo at kung ako'y bumabangon. Mula sa malayong batid mo ang aking mga isip at layon. Mula sa malayo ay batid mo ang aking mga isip at layon. Alam mo ang aking pag-alis at pag-uwi. Kilalang kilala mo ang lahat ng aking mga gawi. Bago pa lumabas sa aking bibig na salita, ito'y batid mong lahat, Yahwa. Ipinatong mo sa akin ang iyong kamay, at lubusan mo akong pinanday. Ang ganitong kaalaman ay kahanga-hanga para sa akin.
napakataas upang aking abutin. Saan ako makakatakas mula sa iyong diwa? Sa iyong presensya'y saan ako makapagtatago? Umakyat man ako sa langit, ika'y naroroon. Mahiga man ako sa kalaliman, ikaw rin ay naroroon. Bumangon man ako sa mga pakpak ng bukang liwayway at manirahan sa dulo ng karagatan. Kahit doon ay naroon ang iyong kamay, ang iyong kanang kamay, upang ako'y hawakan. Kung sasabihin ko, tiyak itatago ako ng dilim, at ang liwanag sa paligid ko'y magiging gabi rin. Kahit ang kadiliman ay hindi magdidilim sa iyong presensya, ang gabi ay magliliwanag na parang umaga. Sapagkat sa presensya mo, ang dilim at liwanag ay iisa. Sapagkat ikaw ang lumikha sa aking kaibuturan. Hinubog mo ako sa aking inang sinapupunan. Pinupuri kita sapagkat ako'y maingat mong nilikha. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa, at ito'y lubusan kung nauunawaan. Nauunawaan. Nauunawa. 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 At ito ay lubusang kong nauunawa. Ang aking katawan sa iyo'y hindi na itago, nang ako'y gawin sa lihim na dako. Sa ikailaliman ng sinapupunan, ako'y hinabi mo. Nakita na ng iyong mga mata ang aking walang hugis na forma. Lahat ng araw na sa aking itinalaga, sa iyong aklat ay naisulat na. Bago pa man ang lahat ng ito ay naganap. Alahayam, para sa akin ang iyong mga kaisipan ay kay inam, kay lawak na kanilang bilang. Kung ang mga ito ay aking bibilangin, hihigit pa sa dami ng mga buhangin. Ako'y matutulog at sa aking paggising, ako'y nagbibilang pa rin. Kung parurusahan mo, sana, alahayam, ang mga masasama. Silang mga dugo ang hanap, sa akin ay ilayo, nawa. Sila'y nagsasalita ng masasama na sa iyo ay laban. Mga kaaway mo ay ginagamit sa mali ang iyong pangalan. Yahawa, hindi ko ba kinapupuotan ang mga napupuot sa iyo at kinamumuhian ang mga naghihimagsik laban sa iyo? Buong pagkasuklam sa kanila ang aking nararamdaman. Sila'y itinuturing ko na mga kalaban. Siyasatin mo ako, alahayam, at alamin mo ang aking puso. Subukin at alamin mo ang aking mga isip na tuliro. Masdan mo kung ako'y may masamang hangarin, sa landas ng katwiran, ako'y iyong akayin. Yada. O inulit-ulit. Yada. May reaction ka, bro? Meron inulit-ulit. Ayan, no? Paulit. Napupuot. Hindi ko, Sila ayan, ay, sila ay nagsasalita ng masasama na sa iyo ay laban. Mga kaaway mo ay ginagamit sa mali ang iyong pangalan. Mayahawa-yahawa Hanggang din baba. sila, no? hanggang baba. Pero, tapos, Oh. yahaw, hindi ko ba kinapupuotan ang mga napupuot sa iyo? At kinamumihaan ang mga naghihimagsik laban sa iyo? So, dapat daw tingnan mo yung puso. Oo. Parang sinabi niya, tingnan mo yung puso ko kung hindi ko ba kasi syempre ang loyalty mo na sa kanya. So pag may lumalaban sa kanya, parang mga sa magulang mo, pag may lumalaban sa magulang mo, galit ka din doon, di ba? Tapos verse 22, buong pagkasuklam sa kanila ang aking nararamdaman.
Sila ay itinuturing ko na mga kalaban. So, No, di ba? so kung kalaban natin, yung kalaban ng kalahayag, Kalaban yung niya mga ay tumatakwil sa ituturing mo kalaban. kalaban din. So, kung tinatakwil siya, tatakwil mo rin sila. So kapag Yun din pag yun. ano pag sinasabihan siya ng mga masasamang salita, dapat nasasaktan ka din, di ba? Yes, Hindi tama. ng Magagalit gaya ng ka. loyalty. Magagalit ka. Nagwawala yung puso mo. Oo. Gusto mong lumaban para sa kanya. Ayan. Yun. Siyasatin mo ako, alahayam, at alamin mo ang aking puso. Subukin at alamin mo ang aking mga isip na tuliro. Parang tuliro lang tayo, di ba? Ano ba yan? Ba't nagkaganon? Bigla na lang yung, yung inaano mong, pinakikinggan mong mga, naggumising sa'yo at nag-ano sa'yo sa covenant, bigla na lang, ang sasakit ng mga salita ang sinasabi, no? Ito talaga yung test sa atin. Ang loyalty natin sa alahin. Yung Kasi mga kasama natin, kung hanggang saan natin dadalhin sa ating gawin. pinagtatawanan pa siya, sasaya pa sila, parang, tapos yung mga iba naman, half-half lang. Ay, mabuti pa yung lantaran kang, umaayon sa mga, di ba? Pwedeng hapap. Kasi yung half-half lang, titignan kung sinong mananalo, dun siya magbato-bato pick lang. Kung sino mananalo, dun sila. Ayun na, mas kasuklam-suklam yun. Kasi hindi ka totoo mismo sa iyong sarili. How much more, paano ka magiging totoo sa iyong kagrupo, di ba? Nga iba pang reaction. O hindi. Opposite tayo, sis. Matatapos ata natin sa ngayong gabi. Okay. Salmo 104 na. Isang awit ni David. Iligtas mo ako, Yahawa, mula sa mga gumagawa ng masama. At ingatan mo ako mula sa mga mararahas ang gawa. Silang sa kanilang pusoy nagbabal, nagbab, nagbabalak ng kasamaan. At laging Babalak. naghahasik, babalak ng kasamaan. At laging naghahasik ng gulo at digmaan. Pinatalim nila ang kanilang mga dila na parang mga ahas. Ang lason ng mga ulupong sa kanilang mga labi ay marahas. Yahawa, mula sa kamay ng masasama, ako ay iyong ingatan. Iligtas mo ako sa kanilang mga karahasan. Silang naglalagay sa aking paanan ng katitisuran. Ang mga palalo ay naglatag ng bitag para sa akin. Kanilang inilalad ang mga lubid upang ako'y siluin. At sa aking daraanan sila'y naglagay ng pain. Sinabi ko kay Yahawa, ikaw ang aking alahayam, ang aking pagsusumamo. Yahawa, ang iyong pakinggan. Yahawa, ikaw ang aking matibay na tanggulan. Ulo ko'y iyong iniingatan sa araw ng labanan. Huwag mong ipagkaloob, Yahawa, ang masasamang nais. Huwag hayaang magtagumpay ang kanilang mga balak na lihis. Yaang mga palalong lumitaw sa aking paligid. Naway bumalik sa kanila ang kasamaan nilang hatid. Bumagsak nawa sa kanila ang nagliliyab na apoy. Naway sa nagbabagang apoy. Sila Babaga. itapon sa maputik ng hukay na di sila makaahon. Huwag nawang magtagumpay ang mga mapanirang puri sa lupaan. At ang mararahas naway habulin at sa kasawian sila'y lipulin. Batid ko na si Yahawa ang magtatanggol sa mga dukha.
at magbibigay katarungan sa mga ulila. Tiyak na pupurihin ng mga matuwid ang iyong pangalan, at ang mga tapat sa iyong presensya ay mananahan. Yada. Actually, itong maputik na to is kumunoy siguro to. Kumunoy to sa English eh. Hindi lang alam ni ano yung sa hukay na kumunoy na hukay. Okay. Salmo at 41. Salmo 141. Awit ni David. Ako'y tumatawag sa iyo, Yahawa aking alahayam. Pumarito sa akin at dinggin agad ang aking panawagan. Hayaang ang panalangin ko ay gaya ng insenso sa iyong harapan, at ang pagtaas ng aking mga kamay ay gaya ng handog sa paglubog ng araw. Maglagay ka ng bantay sa aking bibig, Yahawa, aking alahayam. Pintuan ng aking mga labi ay iyong bantayan. Huwag mong hayaang maakit ang aking puso sa kasamaan, na makisama sa mga gawaing mga kabuktutan. Huwag mo akong hayaang makikain sa kanilang mga hain. Hayaan mo na ang isang matuwid ang magparusa sa akin, isang tapat upang ako'y disiplinahin. Ang kanyang pagsaway ay parang langis sa aking ulo. Hindi ko ito tatanggihan, sapagkat ito ang dalangin ko. Ako ay laban pa rin sa masasamang gawain ng tao. Ang kanilang mga pinuno ay ibubulid sa bangin, at malalaman ng masasama na ang aking mga salita ay tama. Sasabihin nila kung paanong ang lupa ay binubungkal at inaararo, gayon din sa bibig ng libingan ay nakakalat ang aming mga buto. Subalit ang aking mga mata ay nakatuon sa iyo, makapangyarihang Yahawa. Sa iyo ako kumakanlong, huwag hayaang ako'y mamatay. Ingatan mo ako mula sa mga patibong ng kaaway, mula sa mga bitag ng kanilang inilagay. Mahulog nawa ang mga masasama sa sarili nilang lambat, habang ako'y dumaraan ng ligtas. Ako po ulit. Salmo 142. Awit ni David nang siya'y nasa yungib. Tumawag ako ng malakas sa iyo, Yahawa, aking alahayam. Itinataas ko ang aking tinig na humihingi ng iyong kahabagan. Ibinubuhos ko sa iyo ang aking hinaing. Sa iyo, isinisiwalat ko ang aking suliranin. Kapag ang aking buong pagkatao ay pinanghihinaan, ako'y iyong binabantayan. Sa landas ng aking nilalakaran, sila'y naglatag ng patibong upang ang aking bagsakan. Tumingin ka at iyong pagmasdan. Wala akong kasamahan. Wala na ni isa mang matakbuhan. Walang sino man sa buhay ko'y makakanlungan. Tumatawag ako sa iyo, Yahawa. Sinasabi ko, ikaw ang aking kanlungan, ang aking bahagi sa lupain ng mga buhay. Nawa ay dinggin mo ang aking panaghoy, sapagkat lubhang nagigipit ang aking buhay. Iligtas mo ako sa mga naghahangad na ako'y mapatay, sapagkat mas malakas kaysa sa akin ang mga kaaway.
Palayain mo ako sa bilangguan upang mapapurihan ko ang iyong pangalan. Pagkatapos, ang mga matuwid ay sa paligid ko magtitipon dahil sa iyong kabutihang sa akin mo itinuon. Yada. Yada. Salmo 143. Awit ni David. Yahawa, tinggin mo ang aking panalangin. Pakinggan mo ang aking pagsamo ng iyong kahabagan. Sa iyong katapatan at katuwiran, ako'y iyong saklolohan. Huwag nang isailalim sa pagsubok ang iyong lingkod, sapagkat walang makaliligtas kung ikaw ay tatalikod. Ang kaaway ay humahabol sa akin upang sa lupa ako ay durugin. Ikinukulong niya ako sa dilim, gaya ng mga patay na matagal na sa ilalim. Kaya't ang aking buong pagkatao ay nanlulumo at nagdadalamhati ang aking puso. Inaalala ko ang mga araw ng nagdaan. Lahat ng iyong mga gaway aking pinagninilayan at mga likha mo ay aking pinag-iisipan. Iniaabot ko sa iyo ang aking mga bisig. Ako'y uhaw sa iyo, gaya ng lupang salat sa tubig. Sagutin mo ako agad, O Yahawa. Nangihina na ang aking diwa. Huwag mong itago sa akin ang iyong mukha. Baka ako'y magaya sa mga sa hukay bumababa. Hayaan na umagay sa lubungin ako ng pag-ibig mong tapat, sapagkat sa iyo ako'y nagtitiwala ng ganap. Ituro mo ang daan na aking dapat lakaran, sapagkat buhay ko'y sa iyo ipinagkatiwala. Yahawa, iligtas mo ako mula sa aking mga kaaway, sapagkat sa iyo ako'y nagkukubling tunay. Ituro mo sa akin na gawin ang iyong kalooban, sapagkat ikaw ang aking alahayam. Ang gabay ko'y iyong katuwiran. Ihatid mo ako sa patag na daan, alang-alang sa iyong pangalan, Yahawa. Ilayo mo ako sa kapahamakan. Sa iyong katuwiran, buhay ko'y ingatan. Sa iyong tapat na pag-ibig, mga kaaway ko'y patahimikin. Bilang iyong lingkod, lahat ng kalaban ko ay iyong lipulin. Yada. Yada. Salmo 144. Purihin si Yahawa na aking bato, na nagsasanay na sa aking mga kamay sa digmaan, at sa aking mga daliri ng pakikipaglaban. Siya ang aking mapagmahal na alahayam at tanggulan, ang aking matibay na muog at kaligtasan, ang aking kalasag at kanlungan. Siyang nagpapasuko ng mga bayan na aking pamumunuan. Yahawa, ano ang sangkatauhan upang pagtuunan mo ng pansin? Mga mortal lamang upang iyong alalahanin. Sila'y parang hininga lamang. Ang kanilang mga araw ay gaya ng aninong dumaraan. Buksan mo ang kalangitan, Yahawa, at bumaba ka. Hipuin mo ang mga bundok at ito'y mag-usok. Maghagis ka ng kidlat at ang mga kaaway ay pangalatin. Panain sila ng iyong mga palaso at sila'y talunin. Iabot mo ang iyong kamay mula sa kaitaasan. Iligtas mo ako sa masusungit na katubigan at mula sa kamay ng mga mananakop na dayuhan, na ang mga dila ay pawang kasinungalingan at ang mga kamay ay puno ng kataksilan. Aawit ako ng bagong awit sa iyo, aking alahayam, sa salteryo na may 10 bagting. Ika'y aawitan
sa iyo na nagbibigay ng tagumpay at nagliligtas mula sa patalim na nakamamatay. Palayain mo ako mula sa mga dayuhang sumasalakay. Sa gayon, ang aming mga babaeng kabataan ay gaya ng mga malalagong halaman, at ang aming mga anak na kalalakihan ay gaya ng mga mandirigmang sa palasyo ay bantay. Ang ating mga kumalig ay mapupuno ng ani ng lahat ng uri. Ang ating mga tupa sa parang ay libo-libong dadami. Ang ating mga baka ay hahakutin ang mabibigat na pasanin. Walang pagkabihag, walang pagkabihag, walang pader na mababasag. At sa ating mga lansangan, walang pagdadalamhating iyakan. Mapalad ang mga Israelita na ang alahayam ay si Yahweh. Yada. Yada. Salmo 145. Salmo ni David, isang papuri. Ikaw ay aking pupurihin, o anak ni Yahweh, ang makapangyarihang hari ng mga hari. Ang ngalan mo'y aking itataas magpakailanman. Araw-araw kita'y pupurihin. Ang ngalan mo'y aking itatanghal magpakailanman at magpasawalang hanggan. Karapat dapat purihan ang makapangyarihang alhayam. Walang makakaarok sa kanyang kadakilaan. Sa salinlahi aking sasabihin ang iyong mga kamanghamanghang gawain. Ang aming salinlahi ipapahayag ang kadakilaan ng iyong kaluwalhatian. At ang iyong karikitan ay aking pagbubulay-bulayan. Isasalaysay nila ang iyong kamanghamanghang gawa, dahil ihahayag ko ang iyong mga pagpapala. Pinagdiriwang nila ang iyong katuwiran at sila'y aawit sa wagas mong pag-ibig ng may kasayahan. Mahabagin ka, aking alahayam, ngunit matuwid. Mabagal kong magalit. At sagana sa pag-ibig, sapagkat naaawa ka sa mga Israelita. Yahweh, ang lahat ng perpekto mong gaway nagpupuri sa iyo. Kaya't ang matutuwid ay dumadakila sa iyo. Ibinabalita nila ang iyong makalangit na kaharian at ipinapahayag ang iyong kapangyarihan upang ang lahat ng tao ay malaman ang iyong mga gawang makapangyarihan at ang kaningningan ng iyong makalangit na kaharian. Ang iyong kaharian ay magpasawalang hanggan at lahat ng salinlahi ang iyong paghaharian. Ang iyong mga pangako ay tapat sapagkat lahat ng ito ay nagaganap. Iyong itinataas ang mga naaapi at ibinabagsak, at iyong itinatayo ang mga nasasadlak. Pagkain sa tamang panahon, sila'y iyong pinagkakalooban. Sila na ikaw ang inaasahan at pinagkakatiwalaan. Iyong binubuksan ang iyong mapagpalang kamay, at binubusog ang bawat nilalang na may buhay. Si Yahweh na alahayam ay matuwid at tapat. Lahat ng kanyang mga gaway, tunay at ganap. Lahat ng tumatawag sa alahayam ay kanyang dinidinig. Yaong mga tumatawag ng may pananalig, dinirinig niya ang daing ng sa kanya'y sumusunod, at inililigtas silang kanyang mga lingkod. Ang mga umiibig sa alahayam ay kanyang tatanglawin, ngunit ang mga masasamay kanyang lilipulin. Ang aking mga labi ay magsasalita ng papuri sa alahayam. Naway purihin ng lahat ng nilalang ang kanyang banal na pangalan magpakailanman.
Yada. Yada. Salmo 146. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Ang aking alahayam, pupurihin kita. Buong puso kong pupurihin ang alahayam. Habang ako'y nabubuhay, siya'y aking aawitan. Huwag kayong umasa sa mga hari ng sanlibutan, ni sa mga mortal na tao. Nasa pagliligtas ay walang kakayahan. Sila'y babalik sa alabok kapag ang kanilang diway lumisan. At sa araw na iyon, kanilang mga balak ay mawawalang kabuluhan. Mapalad ang taong ang tulong ay mula kay Yahweh, ang alahayam ni Jacob. Ang mga Israelita, malawak na sansinukob, siya ang may lalang. Lahat ng nilalang sa lupa at karagatan. Ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Si Yahweh ang nagtatanggol sa mga pinahihirapan, at pagkain ang ipinagkakaloob sa nagugutuman. Ang alahayam, nagbibigay sa mga bilanggo ng kalayaan. Ang alahayam, ang nagbibigay ng paningin sa mga bulag. Ang alahayam ang nagtitindig sa mga idinadapa. At minamahal niya ang mga matutuwid. Pinangangalagaan ng alahayam pati mga banyaga. Ang mga ulila at ang mga balo ay binibigyang kalinga. Ngunit binibigo ang daan ng masasama. Si Yahweh na alahayam ay nagahari magpakailanman. Ang makapangyarihang hari ng mga hari, siya'y naghahari sa Zion sa lahat ng sanindahi. Ang kaluwalhatian ay para lang sa alahayam. Yada. Yada. Salmo 147. Lahat ng mga papuri ay kay Yahweh. Ang umawit ng papuri sa makapangyarihang alahayam ay kaaya-aya. Ang alahayam na nagtayo ng Jerusalem, siya rin ang magtitipon sa mga Israelita. Kanyang pinagagaling ang mga pusong nagdaramdam, at ang kanilang mga sugat ay kanyang tinatalian. Ang mga bituin sa langit ay kanyang nabibilang, at tinatawag niya ang bawat isa sa kanilang pangalan. Dakila at makapangyarihan si Yahweh, na ating alahayam. Walang hanggan ang lalim ng kanyang karunungan. Itinataguyod niya ang mga mapagpakumbaba. Ngunit ang masasamay ibinabagsak sa lupa. Umawit kayo ng pasasalamat sa alahayam. Tugtugin ang papuri sa alahayam sa saloy ng alpa at lira. Siya ang nagtatakip ng ulap sa kalangitan. Siya ang nagpapadala sa lupa ng ulan, at nagpapasibol ng damo sa kabundukan. Siya ang nagbibigay ng pagkain sa mga baka at kawan, at sa mga batang uwak kapag sila'y tumatawag. Hindi siya nalulugod sa lakas ng kabayo, ni sa mga paa ng mandirigmang hukbo. Nalulugod ang alahayam sa mga sumusunod sa kanya, at sa kanyang walang hanggang pag-ibig lamang umaasa. O Jerusalem, si Yahweh ay iyong purihin. O Zion, ang iyong alahayam ay luwalhatiin. Pinalalakas niya ang mga haligi ng iyong mga pintuang bayan, at pinagpapala ang mga anak sa iyong sambahayan. Binibigyan niya ng kapayapaan ang iyong mga hangganan, at ang pinakamainam na trigo ika'y binibigyan. Kanyang ipinahayag ang kanyang salita sa buong kalupaan. Mabilis na kumalat ang kanyang mga kautusan. Inilatag niya ang niebe na parang lanang balahibo, at ikinalat ang yelo na parang abo. Ibinabagsak niya ang graniso na parang maliliit na bato. Sino ang makatatagal sa kanyang bugsong nagyayelo? Natutunaw ang niebe sa kanyang utos.
at sa pag-ihip ng kanyang hangin, ang tubig ay umaagos. Ibinigay niya ang kanyang tipan at mga batas sa mga Israelita, naghahayag sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Hindi niya ipinagkaloob sa ibang mga bansa ang kanyang tipan, sapagkat ang kanyang mga batas at tuntunin ay hindi nila nalalaman. Lahat ng kapurihan ay kay Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Yada, Dalwaya alahayab. Yada, ito, verse 20, hindi niya ipinagkaloob sa ibang mga bansa ang kanyang tipan, sapagkat ang kanyang mga batas at tuntunin ay hindi nila nalalaman. Lahat ng kapurihan ay kay Yahweh, alam ng mga. Bakit hindi nilalaman ng ng ibang bansa? Kasi hindi naman sa kanila binigay. Sa atin lang ibinigay ang tipan. Tayo mga Ophirian, through Moses. So ito yung isang ang katibayan, malakas na katibayan na tayo ang remnant. At dito umusbong ang mensahero na sa atin. Okay? Proceed po. Salmo 146. Purihin si Yahweh ang ating alhayam. Purihin ang mailalang ng lahat ng kalangitan. Purihin siya sa kaitaasan. Kaitaasan. Purihin siya ng lahat ng makalangit na nilalang. Purihin siya ng kanyang mga hukbo sa kalangitan. Purihin siya ng araw at buwan. Purihin siya ng lahat ng mga bituing kumikinang. Purihin siya ng lahat sa malawak na kalawakan. At kayong mga nilikha na nasa itaas ng kalangitan. Purihin ang pangalan ni Yahweh, sapagkat sa kanyang salita ay lahat ay nalikha. Sila'y itinalaga niya magpakailanman. Itinakda niya ang dililipas na kautusan. Purihin ninyo ang alahayam mula sa kalupaan. Kayong mga dambuhalang nilikha sa karagatan. Kidlat at graniso, mangnyebe at kaulapan. Bagyong hangin na sumusunod sa kanyang kalooban. Kayong mga bundok at burol, mga sedro at mga namumungang punong kahoy, mga mababangis na hayop at mga hayop sa bukid, mga gumagapang na nilalang at mga ibon sa himpapawid. Kayong mga hari ng lupa at lahat ng mga bansa, kayong mga prinsipe at lahat ng mga pinuno sa lupa, mga binata at dalaga, mga matatanda at mga bata. Dakilain ninyong lahat ang pangalan ni Yahweh, sapagkat ang kanyang pangalan lamang ang dapat papurihan. Ang kanyang kaningningan ay higit pa sa kalangitan. Itinaas niya ang isang hari para sa kanyang bayan. Ang pinapupurihan ng kanyang mga lingkod na makatwiran at mga Israel na kanyang sinisinta. Purihin si Yahweh, ang makapangyarihang alahayam. Yada. Yada. Pwede rin sinisita yan. No? Mga Yada. Israelita na kayo sinisita. Pwede. Pag matitigas ang puno. Sis, Okay. yung pagkabasa niya kanina, Salmo 148. So, Dapat 48. paki-correct yung binasa mo kanina, bro. Oo, kaya lang Salmo 148. 48. Sinabi niya. Okay. So, proceed tayo. Anyway, nababasa rin naman nakikita naman nila yung mga ating viewers. Kasi kumbaga hindi sila magbabasa, makikinig lang. Oo, So, pwede rin. magkakamali sila dyan. Pakiulit ang bilang.
buong ano, chapter? Yes po. Yes po, yes po. Yung 4 to 8. Okay. Mm. Mm. Uulitin ko Akala po. niya may beat naman. Lagyan mo siya ng beat. Hinga after bawat linya. Para hindi ka, okay? Salmo 148. Purihin si Yahweh ang ating alahayam. Purihin ang may lalang ng lahat ng kalangitan. Purihin siya sa kaitaasan. Purihin siya ng lahat ng makalangit na nilalang. Purihin siya ng kanyang mga hukbo sa kalangitan. Purihin siya ng araw at buwan. Purihin siya ng lahat ng mga bituing kumikinang. Purihin siya ng lahat sa malawak na kalawakan at kayong mga nilikha na nasa itaas ng kalangitan. Purihin ang pangalan ni Yahweh sapagkat sa kanyang salita ang lahat ay nalikha. Sila ay tinalaga niya magpakailanman. Itinakda niya ang di lilipas na kautusan. Purihin ninyo ang alahayam mula sa kalupaan, kayong mga dambuhalang nilikha sa karagatan. Kidlat at graniso, mga niebe at kaulapan, bagyong hangin na sumusunod sa kanyang kalooban. Kayong mga bundok at burol, mga sedro at mga namumungang punong kahoy, mga mababangis na hayop at mga hayop sa bukid, mga gumagapang na nilalang at mga ibon sa himpapawid. Kayong mga hari ng lupa at lahat ng mga bansa, kayong mga prinsipe at lahat ng mga pinuno sa lupa, mga binata at dalaga, mga matatanda at mga bata. Dakilain ninyong lahat ang pangalan ni Yahweh, sapagkat ang kanyang pangalan lamang ang dapat papurihan. Ang kanyang kaningningan ay higit pa sa kalangitan. Itinaas niya ang isang hari para sa kanyang bayan, ang pinapupurihan na kanyang mga lingkod na makatwiran, at ng mga Israelita na kanyang sinisinta. Purihin si Yahweh, ang makapangyarihang alahayam. Yada. Yada. Salmo 149. Purihin si Yahweh. Umawit kayo ng bagong awit sa alahayam, sa pagtitipon ng kanyang mga matuwid. Siya ay awitan. Magalak ang mga Israelita sa kanilang may lalang. Sa kanilang hari ng mga hari, ang mga taga-Sayon ay magdiwang. Purihin ang kanyang pangalan sa sayaw at tugtog ng alpa at lira, sapagkat nalulugod ang alahayam sa kanyang bayan. Ang mapagkumbaba ay kinokoronahan niya ng karangalan. Magalak sa tagumpay ang kanyang mga matuwid, sa kagalakan sila'y magpuri at umawit. Naway ang papuri sa alahayam ay nasa kanilang mga labi, at sa kanilang mga kamay ay tabak na talim ay magkabila, upang magparusa sa mga bansang mapang-api at magpataw ng hatol sa mga tao to, at magpataw ng hatol sa mga ito at pinunong tiwali, upang gapusin ng tanikala ang kanilang mga hari at ang kanilang mga maharlika sa kadenang bakal itali. At ang hatol na nakasulat laban sa kanila ay mangyari. Ito ang pagwawagi ng kanyang matuwid na bayan. Purihin si Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita.
Yada. Salmo 150. Salmo 150. Purihin si Yahweh ang alahayam. Sa kanyang templo, siya'y papurihan. Sa kanyang maluwalhating luklukan sa langit, siya'y papurihan. Sa kanyang mga makapangyarihang gawa, siya'y papurihan. Sa kanyang walang kapantay na kadakilaan, siya'y papurihan. Sa tunog ng shofar at tropeta, siya'y papurihan. Sa tugtog ng alpa at kudyapi, siya'y papurihan. Sa tamborin at mga tambol, siya'y papurihan. Sa mga kawad at flauta, siya'y papurihan. Sa tunog ng mga pompyang, siya ay papurihan. Sa malakas na dagundong ng gong, siya ay papurihan. Lahat ng may hininga, purihin si Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Yada. Yada. Itong huling salmo is 151. Idinagdag natin ito. Pero sa mga Action Bible hanggang 150. Ewan ko bakit nila tinanggal ang 151 dahil siguro dinescribe dito ang hitsura ni King David. Okay, so basahin mo sis. Okay po. Salmo 151. Awit ni David na anak ni Jesse. Sa aking mga kapatid, ako ang pinakamaliit, ang bunso sa bahay ng aking ama. Ginawa niya akong pastol ng kanyang kawan at pinili akong mamuno sa kanyang mga anak. Ang aking mga kamay ay gumawa ng alpang at ang aking mga daliri humubog ng lira. Inialay ko kay Yahweh ang papurit pagsamba sa aking mga gawa at sa aking kaluluwa. Ang mga bundok at burol ay saksi sa kanya, ngunit ang maghayag ay hindi nila kaya. Ang mga punong kahoy ay nagpakasaya sa aking mga awitin, at ang kawan ay nasiyahan sa aking mga gawain. Ngunit sino ang maghahayag at sino ang magsasalita at sino ang magsasalaysay ng mga gawa ni Yahweh? Ngunit si Yahweh ang aking alahayam na ang lahat ay nakikita. Siya ang nakakarinig at sumasagot sa tawag nila. Siya ang nagsugo ng kanyang mensahero at mula sa kawan ng aking ama, inalis niya ako. Ang aking mga kapatid, matataas at matipuno. Sila'y lumabas at sinalubong si Samuel na sugo. Ngunit si Yahweh ay hindi nalugod. Wala sa kanilang langis na ibinubo. Ako ang pinili na kanyang langis ay pahiran. Ginawa akong pinuno ng kanyang bayan at tagapangalaga ng kanyang tipan. Sa higanteng Pilistin ay humarap ako at isinumpa niya ako sa ngalan ng kanyang mga idolo. Ngunit kinuha ko ang kanyang tabak at siya'y pinugutan at inalis sa mana ni Yahweh ang kahihiyan. Ang mga Israelita na kanyang hinirang. Yada. 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 Sakto, natapos natin ang aklat ng Salmo. Hindi nalugod si Yahweh. So itong huling ito, yung mensahero dito, kinapital ko kasi, di ba? Isinugo, mensahero, si to. Siguro gawin na lang natin small kasi si sino nga ba itong mensahero niya? Si Samuel.
Oo, si Samuel yan. Oo, kaya small m lang na zero. So, wala sa mga kapatid niya ang kinalugdan ng alahayam. Kasi di ba binubuli nga si David. Okay. Walang pinahiran ng langis. Wala sa kanila ang langis na ibinubo. So may mga reaction po mga kapatid. Nakatapos tayo ng salmo. So, No, pero, masyadong marami actually ang gusto kong balikan pero kasi inano ko na masakto na matapos natin. So kung ano pwede kayong balikan, meron kayong gustong balikan na maganda rin yung 148 kasi parang puro yun papuri so mga tama, lagi magpapuri. yun ang yun ang 'di ba? Mga buhay lang ang nagpupuri, 'di ba sabi? Kaya ang nagpupuri. Kayo mga hari, ang lupa at lahat, mababangis na hayop, kidlat at graniso, purihin ninyo lahat ng bagay, even yung mga bato. Lahat ng nilikha niya. Oo, kalawakan, no? Di ba? Kalangitan, So, lahat ng may pakalangit na hininga. nilalang, mga hukbo, kaaraw at buwan, kalawakan, mga nasa taas ng kalangitan. Ibig sabihin, kahit yung sa mga ang dililipas na kautusan, mga dambuhalang nilikha sa karagatan, mga niebo, graniso, yung mga yan, sleet, ano ba yan? Yung, yan yung, nga ba yung snow? Yung bagyong snow? Even yung mga clouds, pupurihin siya, bundok at burol, hangin, punong kahoy, mga hayop sa bukid, mga ibon, mga gumagapang, mga prinsipe, mga pinuno ng lupa, binata at dalaga, matatanda at mga bata. Diba? Yada. So may mga reaction pa po. Anong masasabi ng mga ating mga reader? Nandito, di ba, tinanong ni Haring David. Kasi, ang nagpupuri ang mga sabi niya, ang mga hayop, ang mga puno daw, nagpupuri sa, pero hindi sila makapagsalita, hindi sila, dahil hindi sila, oo. Pero sino daw ang sino daw, So ang karunungan, hindi basta-basta binibigay. oo. Meron diyan nakikita ng ang kabundukan at burol ay saksi. Palagay diyan Ito to. Ang mga bundok at burol ay saksi sa kanya. Ngunit ang maghayag ay hindi nila kaya. Hindi nila kaya magsalita, di ba? Ang mga punong kaho ay nagpakasaya sa aking mga awitin. So naririnig nila, di ba, ang mga halaman, pwede mo kausapin, nakakarinig sila, music, mabilis nila Nakarinig sila lumaki. pero hindi nila kayang sumunod. Oo. At ang kawan ay nasihan sa aking mga gawain, yung mga tupa at kambing, mga baka. Nasihan sila sa sa pag-aalaga ni Haring David o aking mga gawain nasihan. Ngunit sino ang maghahayag at sino ang magsasalita at sino ang magsasalaysay ng mga gawa ni Yahweh? Kundi mga tao. At sino yun? Kayo. Israelita. Ngayon? Yung mga reader natin, di ba? Kasi nakapagsalita tayo. So tayo ang maghahayag.
Hindi So, sa kaya yun ng lumalabas, kambing. Oo. ang itinutukoy ba niya rito, Oh, yung bundok at burol. Maraming nakakakita, maraming nakakakita. Pero hindi sila Hindi nila kaya. makapagsalita. Oo, malalim So, po. so yun ang yun pala ang role ni Jotam at saka ni Darius, saka ni Sis Maria, no, sa gabing ito. Medyo nagagamit yung inyong mga talento, ha? So, yung mga karunungan na ibibigay sa mga ah, sumusunod sa kanya, mga tapat, di ba? Sa mga tapat. Meron pa pong Napakaganda ng mga salita dito sa Salmo. So, ano ang susunod ng salmo? Dapat si Bro Dante naman ang magbasa. Ay, Bro Mario pala. So, ano pa? May mga reaction po, Bro Mario? Sis Rodiem? Anong take away niyo po sa buong salmo? Kinover ko lang kasi wala naman mo agad pagkain. Dati to, papatulog lang natin to, no? At saka, na sa Favorite ko to eh. tuwing linggo sa misa. Galing ko lang pink eh, kaya nga humingi niya ako sa Sis Dalia, Saan naman dito? Dito sa sa Salmo 149. Purihin si Yahwa, umawit kayo ng bagong awit sa alahayam. Sa pagtitipon ng kanyang mga matuwid, siya ay awitan. So dito makikita natin na talagang nais ni David ang papuri na may awitan. Tingnan mo, halos lahat ng dito ay nabanggit ng mga instrumento. So hindi hindi kagaya nung mga sekta na himnal ang kanilang inaawit. At mayroon pa silang mga binabasang parang sabi ng kumbaga silent. Gregorian, Oo. Gregorian chant, Oo. So hindi bawal ang ang pagpuri sa alahayam ng may mga instrumento. mga tambol, yan. Oo. Pwede yan, di ba? Mga tunog, katutubo ang kanilang pagpupuri eh. Kasi wala pa namang mga, mga electric guitars noon, wala pang di ba? Mga, kung ano yung kanilang mga tambol, mga kujapi, salterio, di ba? Mga string. Oo, mga string instrument. Alpa at lira. Nakakita na ba kayo ng alpa at lira? Paano yung lira? Paano lyre? Lyre. Ano nga yung tsura nun? Yung Alpa, alam ko. Gitarang patayo, di ba? Oo, parang ganon. Yung gitarang patayo. Pero ang lira, ganun din. Magkaiba sila. Pwede naman i-google yun, ano? Oo. So, isip ko, kasi hinayaan ko yung mga yung anong tawag doon, may mga apostrophe. Pero, ang mensahero kasi, tinatagal yung apostrophe. Hinalaw ko dito kasi mga poem at saka awit. Pero titignan ko yung measurement. Pag medyo mahaba, yon. Pero pag as much as possible, tinatanggal natin yung apostrophe. Kasi ang buong Torah, tinanggalan niya ng apostrophe. Ano nga bang tawag doon? Yung siya ay ginawang shy. Pinag-isa ang tawag doon, konja. Apostrophe nga. May term doon eh. Pinag-isa. Parang si teacher. Ano nga ba yun sa Tagalog? At hindi ko na maalala.
Oh, anyway, yun. So, habang habang binabasa natin, ewan ko lang kung medyo nadidistract kayo, pero tinanggal ko. Lalo na pag pangalan niya, Niyash, Niyay, di ba? Oo. Ikaw, yung ikaw, ikay. So, tinatanggal na may zero yung mga ganun eh. Hmm. So, anyway, babalikan ko na lang ang buong salmo. Sa salmo ko lang naman inalaw yun, pero Tingnan babalikan mo ko na yung lang. verse 3 dito sa 149. Purihin ang kanyang pangalan sa sayaw at tugtog ng tamburin. Sa tugtog ng alpa at lira, siya ay pupurihin. So, Verse, ano yan? so ito Dito ay sa kaya 49. pala nung umaawit si na sumasayaw siya na hindi siya Saan dito nahihiya, ang tambourine? 'di ba? Tambourine. Verse 3. Purihan ang kanyang pangalan sa sayaw at tugtog ng alpa at lira. Hindi, so tinanggal mo. Purihin ang Hindi. kanyang pangalan sa sayaw at tugtog ng tamburin. Sa tugtog ng alpa at lira, siya ay pupurihin. Ah, Binago ng mo, tambourine. Hindi. Ewan ko. Hindi ko alam. galing ito sa iyo, 'di ba? Tambourine. Tapos, sa tugtog, Sa tugtog ng alpa at lira, siya ay pupurihin. siya ay. Sapagkat Okay. nalulugod ang alahayam sa kanyang bayan at ang mapagpakumbaba ay kanyang pinararangalan. Ah, ay kanyang, Pinararangalan. kasi inano ko siya sa sa English, sis. Hmm. May crown kasi, kinokoronahan. Ngayon, pag halimbawa, pareho lang naman ang thought, at inaano ko siya, inaano ko yung excess. Naging faithful ako sa English. Sabi ko, pag masyadong mahahaba na yung tambourine, sa tugtog ng alpa at lira, siya ay pupurihin. Kasi parang na rin yun eh. Kasi ang Tagalog talaga medyo maano to. At saka yung AI, minsan ginagaya, kumukuha siya sa mga Tagalog version. Pero anyway, tama na, maganda naman kasi rhyme yung tamburin at pupurihin. Okay, may mga reaction pa po. Yung naway, inano ko siya. Alisin So na yung sana ang, yung naway, alisin mo na yung ay. Nawa ang papuri sa alahayam ay nasa kanilang mga labi. oo, Kuya, tanggalin ng W ang Y, no? Hmm. At sa kanilang mga kamay ay tabak na talim. At sa kanilang mga kamay ay isang tabak na magkabilay talim. Ay tabak na magkabilay talim. Alisin mo na yung isang. Ay, talim. At sa kanilang mga kamay ay tabak na magkabilay talim. Okay. So kung wala nang mga komento, patugtog tayo ng music. Yes. Pang natin dito sa
closing natin dito sa Salmo, sa ating So, aklat ito ay play natin ang lahat ng may hininga ay magpuri sa Kanya. Yada. Yada. Kapatid, salamat sa pagtunghay sa aming paglalahad ng aklat ng Salmon, mga awit ni Haring David at ng mga Israelita. Sa susunod po. pong aklat, salamat na marami sa inyong sambahayan. Be blessed. Shalom. Okay, maraming salamat sa lahat ng pagsama nyo sa amin sa pagtatalakay ng aklat ng Salmo. So, abangan nyo po ang susunod nating tatalakayin ay ang mga awit ni Solomon. Sabi niya na eh. Ano sila kami? Okay, bye-bye. Sino ba ang aawit sa Kanya? Sino ba ang magbibigay papuri? Sino ba ang mag-aalay sa Kanya ng pagsamba? Kundi tayo. Lahat ng may hininga, purihin sambahin siya. Itaas ang banal na pangalan, Aba Yahweh. Tuhod ay iyong inuhod, katawan ay inyong inuhod. Lahat ay nilikha ni Aba Yahweh. Sambahin siya. Lahat ng bagay ay ginawa niya. Mula sa kawalan, lumikha siya. Mundo'y binigyan ng hugis, tao'y kanyang winanis. Ayon sa katularan, kaanyuan niya. Hayop at mga halaman ay nilalang niya. Binigyan ni Adan ng pangalan ang bawat isa. Mga ibon na nasa langit, mga ista'y na nasa sa tubig. Hukay ng pagmasdan mga nilikha niya. Sino ba ang aawit sa Kanya? Sino ba ang magbibigay papuri? Sino ba ang mag-aalay sa Kanya ng pagsamba? Kundi tayo. Sino ba ang aawit sa Kanya? Sino ba ang magbibigay papuri? Sino ba ang pag-aalay sa Kanya?
purihin sambahin siya. Itaas ang banal na pangalan, Abayahawa. Tuhod ay inyong inuhod, katawan ay inyong ilukod. Lahat tayo'y nilikha ni Abayahawa.